Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:14 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Petso 5 kita, adlaw sang Martes, bulan sang Mayo, tuig 2026. Akong inyo alagad, Emerald Santiagudo, kagkaron sa aton nga mga headlines. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginapangunahan ang pagpanghanda para sa 48th ASEAN Summit. DSWD Field Office 6 formal na nga ginbuksan ang pagsaulog sang Diamond Anniversary sang ahensya. Libre nga school supply sa mga estudyante panagtag sang Bacolod City Government antes ang abre klase. Kag Developmental League para sa mga Ilonggo athletes buksan liwat sini nga bulan sang Mayo. Kag karon sa detalye na sa mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtilipon kaupod ang mga matag-as nga opisyal sang gobyerno para mas preparahan ang 48th ASEAN Summit sa Mayo 6 tubtob Mayo 8. Kung sa diin ginhambala ng mga nagapanguna nga issue, pareho sang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkaon kag pag-amlig sa mga pumuluyo sang ASEAN. Kadungan sang ginpabakod nga koordinasyon sang bilog nga gobyerno para sa madinalag-on nga pagpanagbalay sang Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 formal na nga ginbuksan ang pagsaulog sang Diamond Anniversary sang ila nga ahensya. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga din-launch ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang pagsaulog sa ika-75 anibersaryo sang ahensya. Ginpangunahan ni DSWD 6 Regional Director Joselito Estember ang launching sang selebrasyon sa Regional Office sa distrito sang Molo. Ang tema nga henerasyon ngayon para sa henerasyon ng kinabukasan nag-highlight sang isa katayuyon nga promesa sa child-centered development kag future-ready social protection. Naghiwat ang Regional Office ang morning fun run kag Zumba session sa Iloilo Sunset Boulevard. Giniwat naman ang opisyal nga deklarasyon sa pagbukas ang selebrasyon kadungan sang flag raising ceremony nga ginsundan sang misa kag film showing. Nagiwat man ang Regional Office ang pagpadungog sa mga praise kag loyalty awardees. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapanagtag ang Bacolod City Government sang libre nga school supplies, bag, kag PE uniform sa mga estudyante sa pampubliko nga buluthuan
antes magbukas ang klase. Ang mga estudyante halin sa kindergarten tubtog grade 6 makabaton sang libre nga school bags kag school supplies, samtang bag kaupod ang PE uniform. Ang lauma naman sa mga mag-eskwela sa high school. Ginatag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga sa pihak sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, magapadayon ang suporta sang syudad para mabuhinan ang palasanon sa mga ginikanan. Ginabantang nga masobra 111,000 ka estudyante ang ginalauman nga makabenepisyo sa programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Social media post nga nagapanagtag sang libre nga aircon sa mga 4-piece beneficiary. AI generated kag wala sang kamatuuran. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Turmal na nga din-launch ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang pagsaulog sa ika-75 anibersaryo sang ahensya. Ginpangunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember ang launching sang selebrasyon sa Regional Office sa distrito sang Molo. Ang tema nga henerasyon Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Mga malls, food chains, hotels, BPOs, publication offices, kag patiman construction firms. Ang pila sa nanuay-tuway nga sektor nga ginaserbihan sa subong sang More Power kadungan pa sa pagpalapad sang ilang nga franchise area. Sa unang nga quarter sang tuig 2026, ginakomodaro sang More Power ang pag-migrate sa mga dalagkuan nga accounts nga nagahingyo sang masaligan nga serbisyo, cost efficiency kag customer-friendly support para sa ilang nagaumwad nga operasyon. Ang pinakaulihi nga nagsaylo amo ang Waffle Time Incorporated, isa kada kung Ilonggo business franchise para sa ilang nga commissary sa Barangay Pagsangaan Pavia, Iloilo. Madinalagod nga nasaylo sang kumpanya ang ilang nga load sa More Power bilang ilang nga primary power source. Sang makaligad nga bulan na kompleto man sang taytay sa kausuwagan, isa ka major finance firm kag hotel operator ang ilang nga migration sang Marso 27. Bangod sa sunod-sunod nga pagsaylo sang dalagkuan nga kumpanya sa More Power, nagapakita gid lang ini sang ilang nga pagsalig sa ikasarang sang power company nga magdulong sang dekalidad nga serbisyo. Nagsugod ang operasyon sang More Power sa Iloilo Province subong nga tuig matapos nga mahitso ang ilang nga mga pasilidad. Natigayon ini halos 5 ka tuig sang nagligad sadtong September 20, 2021 sang nag-file sang franchise expansion bill sa 2nd District Representative Michael Goriseta kag 4th District Representative Braden John Beron agud matigayon nga makasupply man sang kuryente ang More Power sa mga kabanwahanan sa ilang nga tagsa ka mga distrito. Radyo Pilipinas News. Developmental League para sa mga Ilonggo athletes buksan liwat sining bulan sang Mayo. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Taong liwat sini nga mayong pagpatigayon sang Iloilo Provincial Government sang Iloilo Developmental League para sa mga Ilonggo athletes gikan sa 24 kakabanwahanan sa probinsya. Ini na ang kalima nga tuig sang Developmental League sang probinsya nga lauman sa Mayo 11 tubtob Mayo 13, 2026 sa Iloilo Sports Complex. Ang napulo ka mga hampang nga tagang prioridad sa D-League ang arnis, athletics, badminton, basketball, chess, football, tennis, swimming, kag volleyball. Sandig sa datos ang Kapitolyo, yara sa 2,000 ka mga atleta na ang nakaparehistro sa aktibidad nga may tema Uniting Iloilo Province in the Pursuit of Sports Excellence. Ginapangunahan ini sang Center for Sports and Physical Fitness kag suportado ni Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Liwat nga magapamuno bilang former Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas si Regional Agriculture and Fishery Council Chairperson Buen Mondihar. Ang iya nga pagpungko sa nasambit nga katungdanan ang kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisherfolks Month. Naibaluan nga ang bulan sang Mayo ang gindeklara nga buwan ng mga magsasaka at mangingisda santo sa Presidential Proclamation number 33, Series of 1989. Kadungan sang formal nga pagpahamtang kay Mondihar sa pwesto, ginpakigbahin sini ang mga programa kag estratehiya nga luyag niya iduso sa sulod sang isa ka bulan. Ginpabutyag naman ni Regional Executive Director Dennis Arpia nga pinaagi sa programa padayon nga mga binuligayang ahensya kag RAFC. Mas mapabaskog pa ang pagpatuman sa mga inisyatibo nga ginalauman nga magapaayo pa sang sektor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka cooling station sa syudad target nga buksan sa paalabuton nga Miyerkules. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Target sang Iloilo City Government nga buksan sa publiko ang duha ka cooling station sa Miyerkules sunod kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office kag Energy Conservation Officer sang Iloilo City Government. Ginahingagaw nila nga tapuson ang cooling stations sa Diversion Road kag sa Halandoni Bridge sa General Luna agud mabuksan ini sa publiko sa palabuton nga Miyerkules. Sa karon, napintahan na kag nabutangan na sa mga pulungkuan ang cooling station sa Diversion Road. Pag-instalan na lang ini sang air conditioning units kag solar power. Ang cooling stations magagamit sang solar power kag pamtangan sang cooling units ng aircon o kon misting machines. May ara man ini sang water dispenser para sa luyag nga mag-inom sang tubig. May kapasidad ang isa ka cooling station nga 20 ka tawo sa sulod kag manginbukas sa publiko halin alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Pahamtangan man ini isang personnel gikan sa City Health Office kag City Social Welfare and Development Office nga maga-check sang blood pressure kag nakahanda nga magresponde kung may emerhensya. Ang pagpahamtang sang cooling station ang sabat sang Iloilo City Government sa tunga sang nagataas nga heat index. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga Sustainable Livelihood Association sa Iloilo ginpaidalom sa livestock kag poultry seminar. Agad pabaskugon ang livelihood projects. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa tinutuloy o pabaskuhan pa ang livelihood project sa mga DSWD Sustainable Livelihood Program Association sa Iloilo, ginpainalom ang mga representante sa mga asosasyon sa livestock kag poultry seminar. Ang seminar nga ginorganisa sa Department of Agriculture Iloilo Province, gintambungan sa Aran West SLP Association, Lumilu SLP Association, Bagpao SLP Association, Tarong SLP Association, Mostro Patawid SLP Association, Guadibama SLP Association, Uswag SJ SLP Association, Leganes Non SLP Association, Lakipman ang Punong SLP Association, Nagsulang SLP Association, Excellent One SLP Association kag Malunoy SLP Association. Lakip sa gintudlo sa mga nagtambong ang mga estratehiya kag inobasyon sa cattle raising and production kag egg production. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Una nga endoscopic nga pagkakasang rare nasal tumor sa Western Visayas, madalag-on nga napatigayon sang Western Visayas Medical Center. Nagapanumbalik sa report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tapos ang first awake craniotomy sa rehiyon, isa naman ka makasaysayan nga kadalagaan sa patag sang medisina ang nabalhag sa tapos madinalagon nga napatigayon sa Western Visayas Medical Center ang labing una nga endoscopic excision sang juvenile nasoangiofibroma sa isa ka 13 anyos nga bata nga lalaki
una sa mga klase nga operasyon sa bilog nga Kabisayan na katundan. Ang juvenile nasoangiofibroma, isa ka tumalagsahon nga klase sang tumor nga nagatubo sa mga adolescent males kag sarang makatugas ang pagbara kag delikado nga pagdugo sa ilong. Ginpangunahan ni Dr. Ria Sofia Perales, Rhinology and Skull-Base Surgery Fellow, ang operasyon. Kaupod ang iya mga mentor sa Philippine Academy of Rhinology kag mga espesyalista sa East Avenue Medical Center. Sanday Dr. Bernardo Timbungco kag Dr. Sherilyn Nang Chay Timbungco. Nag-alalay man sa operasyon ng mga training residents nga sanday Dr. Kyla Gail Silio, Dr. Al Ensomo kag Dr. Nicole Dominic Vargas. Nanging kaupod man sa mga doktor sa makasaysayan nga operasyon ang Neuroscience, Anesthesia kag Pediatrics Department. Sa post ginpahayag sang ENT WVMC nga komitido ini sa paghatag sang advance kag kalidad nga pagtatap sa mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sang kapulisan ang most wanted person sa Western Visayas sa sitio Palawan, Barangay Borac, Naval, Biliran. Ang suspect ginkilala nga si alias Ed, 53 anyos, residente sang Naval, Biliran, kag sadto temporaryo ka nag-istar sa Sebaste, Antique. Ang suspect nagapangutubang sang 5 counts sang frustrated murder, multiple murder and multiple attempted murder na petsahan Pebrero 23. Multiple frustrated murder na petsahan sa Hunyo 30, 1993. Robbery with homicide na petsahan June 5, 1993 kag destructive arson. Gintingob nga puwersa sang Sebaste Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 6, Provincial Intelligence Team Antique, 2nd Antique Provincial Mobile Force Company, kag Naval Municipal Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tagtaganay sang fuel subsidy para sa taxi driver sa syudad, hiwaton sa Mayo 8. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hiwatong subong nga semana ang pagpaganay sa fuel subsidy sa malapit 1,000 ka mga taxi driver nga residente sa syudad sa Iloilo. Natala ng hiwaton ang pagpaganay sa fuel subsidy coupon sa mga taxi driver sa Mayo 8 sa Quintin Salas Gym sa Distrito San Halo, alin alas 8 sa aga, tubtub alas 11 sa aga. Kada benepisyaryo makabatong sang fuel subsidy coupon nga balor 1,000 pesos nga gilayon nila magamit agud makapatughong sa mga gasoline station sa Mayo 8 halin alas 4 sa hapon tubtob alas 8 sa gabi. Sa ipanagtag nga coupon sa taxi drivers mahibaluan kung diin nga designated gasoline stations mahimo sila makapatughong. Sumakay Iloilo City Mayor sa Treñas, pabayan ng syudad sa paghatag sang bulig sa transport sector pinaagi sa fuel subsidy program sa tunga sang pagsaka sang presyo sang petroleum products bungod sa tensyon sa Middle East. Kung madumduman, una nga nakapatantok sang fuel subsidy coupons ang Iloilo City Government sa tricycle kag jeepney drivers. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagpabaskog sang kampanya kontra loose firearms, ginpangabay sang Iloilo City Police Office ang publiko nga mag-avail sa mga serbisyo sa hiwaton nga license to own and possess firearms caravan sa syudad sang Iloilo. Ang LTOPF Caravan inisyatibo sang Iloilo City Government kag Regional Civil Security Unit 6 nga hiwaton sa Mayo 7 tubtob Mayo 8 alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon sa Conference Hall Nutrition Center sa atubang sang ICPO. Katuyuan sang caravan nga ang mga firearm owners manginlegal ang ilang nga paggamit sang armas kag dapat ilaman nga suportahan ang kampanya sang gobyerno tuoy sa illegal nga paghupot sang armas. Ang caravan bukas sa mga opisyalo sang barangay, City Hall employees kag mga pumuluyo.
Ang mga aplikante ginpangabay nga magpreparar sang oath of office para sa mga government personnel kag PSA birth certificate. May pahamtang man nga one-stop shop system sa venue agud magtanyag sang neuropsychiatric examination, drug testing, barangay clearance kag national police clearance. Suno kay ICPO Director Wilbert Parilla, importante nga ang mga pumuluyo responsable sa paggamit sang ilang nga armas kag ang pagparehistro isa na katikang para suportahan ang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan ng balita lokal, plano pang dugangan sang Iloilo City Government ang Green Tunnels nga napahamtang sa diversion road sa distrito sang Mandurriao. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, magatakod o kung magatukod ang syudad sang dugang pang Green Tunnels gamit ang pondo gikan sa Department of Transportation o kung DOTR makatapos nakuha sang syudad ang award for mobility. Ginpayag niya nga parte ini sang commitment sang iya nga administrasyon nga hatagan sang prioridad ang mobility sa mga infrastructures kag public places agud manginvocable ini sustainable kag resilient. Madamo sang awards nga nabaton ang syudad sa patag sang mobility. Lakip na diri ang 11 nga Katipunan Awards sa 2025, Mobility Awards kag Gold Awardee sa National Bike Day Awards and Recognition sang 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:35 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ng mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Padayon nga magbantay, stay updated sa pinakauli nga balita sa Western Visayas. Pinagi sa pag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag bag-upod sa Radyo Pilipinas Iloilo Community. Sa liwat, akong inyo alagad, Emerson Segudo. Kag ay kitaliwat. Until next time, diri lang sa Radyo Pilipinas News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Si Dingbong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang.
Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.